Sinagad ko pa naman ng husto. At sinagad niya rin, hanggang sa, Dear Ate Vine, ako po si Evelyn, 29 years old single, pero 14 years old pa lang ako nung una kong isuko ang aking bataan, napabarkada kasi ako sa mga malalanding babae, kaya ayon, lumarga ang beauty ko, alam ko naman paano ko aalagaan ang sarili ko, dahil ayoko rin naman maiwang luhaan, nagmahal din naman ako Ate Vine, at umiyak sa dahil sa pag-ibig na yan, pero never akong naghabol, kung ayaw nila sa akin, ayoko rin sa kanila, that's it. Halos lahat ng nakakarelasyon ko ay may asawa, may thrill kasi iyon eh. Lalo na pag nagtatago kayo para gawin yung masarap gawin, at habang sinasabihan ka na mahal ka, kahit naman na may asawa na sila. Meron akong nagustuhan na lalaki, sa aming company. At ito si Miko, 27 years old, at may asawa, bagong kasal lang sila mga 2 taon pa lang. At wala pa silang anak, ginawa ko talaga ang lahat para mapansin niya ako. Inaakit ko siya palagi, hanggang sa pinasok ko siya sa CR sa aming company. Doon ay pinaranas ko sa kanya ang sarap ng pagkabogli ko sa kanya, dahil masarap ang kanyang pipino, ay sinagad ko ang kain sa aking kuweba, at dahil doon ay napaungol siya, na muntik na kaming mahuli, simula noon, ay na-challenge siya sa akin, at palagi kaming gumagawa ng interesting na wild session, kung saan-saan namin iyon ginagawa, minsan sa sasakyan niya, minsan park kung saan hindi matao, minsan sa public toilet. Hanggang sa na-obsess na siya sa akin, na gusto na niya ay palaging may nangyayari sa amin, hanggang sa isang araw, in-invite niya ako sa bahay nila, birthday kasi niya, pumunta naman ako, at ipinakilala niya ako sa asawa niya, maganda naman asawa niya at bata pa, halatang desenteng babae. Dahil busy ang lahat walang nakapansin sa amin na gumagawa na kami ng milagro, sa may likod ng bahay nila, hindi ko alam kung may nakakita ba sa amin, dahil may napansin akong anino ng tao eh, pero hinayaan ko, dahil ayokong mabitin, nakaraos naman kami ng walang problema. At naging close ko pa nga ang asawa ni Miko, hindi niya alam, na mas marami pa kaming ganap ng asawa niya. Isang araw pang muli, ay in-invite ako ni Miko sa bahay niya, dahil magbakasyon daw asawa niya ng 7 araw sa mga magulang nito. Kaya ano pang gagawin, inaraw-araw namin ang ligaya. Dumating ang pang-5 araw. Sabado iyon, at wala kaming pasok, kaya maghapon kaming magkasama sa labas. At sa bahay niya ako matutulog, habang nagdoremi kami sa kanilang kwarto. Pang-4 na round na sana iyon, sobrang tigas pa rin ang pipino ni Miko. Parang hindi susuko, at kain-kain ko muna ito, nang ako ay nasa ibabaw na. At wala akong ibang naririnig kundi ang sarap. Hanggang sa, hindi namin namalayan, na nakauwi na pala ang asawa niya. At nakapasok na sa kanilang kwarto, at pinapanood niya kami ng asawa niya. Siguro sa bugso ng damdamin, may dala siyang nail cutter na may kutsilyong maliit. Nang ako ay magising ay nasa ospital na ako, at parang wala akong alam ano nangyari, nabalitaan ko si Miko ay nasa ICU, hinintay ko siyang magising, 2 linggo nang siya ay magising, at nakapagsalita, sinabi niya na ang asawa pala niya ang may sala, dahil noong time na nangyari sa akin iyon, wala akong boses na narinig, sige lang ang banat sa aking likuran. Hindi naman kami nagsampa ng kaso sa asawa ni Miko, at hindi na rin siya nagsampa ng kaso sa amin ng asawa niya, humingi ako ng tawad, at sinabi kong lalayo na ako, at ginawa ko naman iyon, never na akong nagpakita na sa kanila, at wala na akong balita kung ano na ang nangyari sa kanila, sana ay may nakuha kayong aral sa aking mismong pinagdaanan, salamat sa inyong pakikinig.